Kamusag maayong adlang Huwebes kanatong tanan. Sa magkausa pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon kita maghahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man no gilumutan na sa katuigan nga ng labay, nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. August 28, 2025. Laing suwatampo na usab ang atong paghahatag ag pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Glory. Bueno, stand by Lori alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. O ania ang mga nakasuway sa atong mga Nance products. Ako si Alicia Daog-Daog. Nagamit ko sa Nance Coffee o Nance Capsule o Nance nga sa Plus. Kaya daghan kay kog sakit, ma'am. Ako'y sakit sa tuhod, akong bana, na ako'y ulcer. Mao nang nag-maintain migid ana, ma'am. Maulian man yun ang among mga gibati sa among panglawas. Salamat kaayo, ma'am. Ako po si Lourdes Cinco. Nagagamit po ako ng Nance Herbal Capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit. Kasi yung goiter niya sa kanyang arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat ng marami sa Nance Herbal Capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you po. Ako di ay si Manilin Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Nagpalit ko og Nance Liniment Oil o corn coffee kay ang Nance Liniment Oil, lami akong tulog nga madali ra ko makabawas sa Nance corn coffee. Nya kanang gimintin, ma'am, nga hapas na akong usawang anak. Kami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa Nance product nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Arlene og kang Doc Jan nga kung paminawa nila sa radyo. Ang ako di ang pagtimbaya sa atong mga viewers sa Facebook Live o sa atong YouTube channel and kutob sa maabot sa atong Sibia. Ako mapanghinaot ka na akamo sa kapiskay sa maayong panglawas o nga ang Ginoo mag-auban ka nato. Usbong ko standby Lori alang sa imong suwat. Ini syempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Dear Ate Arlene, kung ako ang mahigog maate, tanan akong ihatag. Pagmahal, pagpangga, respeto o pagsalig. Apan pag ako ang binuangan, bisag usaway mabilin ate. Daghan ang miingon, deserve ang second chance. Apan kung ingon ani ang akong buhaton, wala na gihapon ako gihatagan og second chance nga masakitan ko ate. Naaghat ko sa pagpadangat sa akong suwatampo para mapagawas na ko ang akong gibati ug magaan-gaan man lang ang bugat nga gidaladala sa akong kasing-kasing ate. Dugay na nakong gitago. Ug usab makapangayog legal advice kabahin sa konsuliran sa pagkaron. Apan tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon ate. Tawag lamang ko sa pangalang Lori. 26 anyos ang pangidaron. Usa ka single mother.
Isa sa akong pangandoy sa kinabuhi mao ang makabaton og malipayon nga pamilya. Wa ko nangandoy og bongga nga kinabuhi ate. Bahala og simple basta magkahiusa. Wa ko nagdako sa akong mga ginikanan na TR. Nagdako ko sa akong mga apuhan sa mother side. Legally adopted ko ni lolo og lola. Busa igsuon ang akong pagtagad sa akong biological mother. Wala nila kinigitago kanako. Nasayod na ko daan atong bata pa ko ate. 13 anyos ang akong mama sa dihang nagmabdo siya nako. O 14 anyos siya sa dihang iya kong gihimugso ng kalibutana. Nabuntisan si mama sa usa ka hamtong lalaki. Hinungdan nga gikasuhan o gipabilanggo sa akong mga apuhan nga akong biological father. Pagkahuman, iladayon kong giampon ug sila ang nakabutang nga akong mga ginikanan sa akong birth certificate. Mama ug papa ang akong tawag sa akong mga apuhan. Samtang ate sa akong tinuod nga inahan. Nasayod man ko nga siya ang akong mama. Apan, sila lolo ug lola ang giisip nako nga mga ginikanan, Ate R. Upat sila ka magsuon ug ako ang nahimong kamanghuran. Ate, bisag ingon niini ang sitwasyon. Way nahimong kulang sa akong kinabuhi. Kay napunan man tanan sa akong nadak-an nga maginikanan ang pagmahal ug pagpangga nga akong gikinahanglan. Og sobra-sobra pa ate. Matawag na ako nga nabilong sa upper class ang among pamilya. Luag og kayutaan sila mama. Na sila katubahan og basakan. Apan wa ako nila gipadako nga spoiled ate. Kanakat-on sila sa nahitabo sa kong tinuod nga mama. Tanan gihatag nila. Apan nalihis sa mali nga dalan. 13 anyos pa nagbisyo-bisyo na. Hangto nakabaton og hinigog mga hamtong. Ipaburusan. Ate nagdako nga dili mi close sa kong tinuod nga inahan. Ug wa na ko nabati gikan kaniya ang pagmahal sa usa ka inahan. Siguro tungod kay sobra pa siya ka bata. Atoy gayon na na-traumatize pa siya sa nahitabo niya. Busa naanad ko nga igsuon ra gyud ang akong patagad niya. Dili sayo nang iyang naagian kay human nga iya kong gipanganak. Niagi siya postpartum depression ate. Dili ko niya madawat. Masuko siya kung iya ko makita. Irritable siya kung makadungog siya kung muhila ko. Busa dili ko nila mabiyaan nga kami lang sa kong tinuod nga inahan. Wa na siya mibalik og eskwela. Maulaw na kuno siya ate. Kay behind na kay siya sa iyang mga classmates. Busa para maka-eskwela gid siya, gipasunod siya sa iyang magulang sa Cebu. Kung di nag-eskwela sa kolehiyo. Maayo ko na dito kay way nakailan niya. Ug dili siya maulaw. Nga 18 na siya. Apan second year high school paghihapon. Pila ra may sugilanon, nakagraduate gid siya sa high school ug nagpadayon sa kolehiyo sa Cebu. Apan nakabarkada na pod og mga labad ate. Way gihimo kundi magsigig bar hopping. Disco og laroy-laroy bisan asa. May resulta, bagsak halos ang mga subjects. Ang pinaka-worst, nabuntisan, nausab si mama. Gipanindigan siya, og salamat, may uban ang lalaki, dinhi sa Mindanao, og nag-ipon sila. Apan tungod lagi nga parihong spoiled brat, magsigir ag away. Kay pareho mang happy-happy lang ang ilang ginaatupag. Kumulakaw ang isa, dili pod magpapildi ang usa. Muli parihong nakainom. Gamay nga bikel, away. Busa nakadesisyon ang ako mga apuhan nga may pag-ibulag silang duha. Kay basin unyag moabot ang higayon
magpinasikitay na. Gikuha ang lalaki sa iyang ginikanan o nagkasabot nga ilang sustentuhan ang bata. Walay naging problema kay padayon man ang sustento nila sa ako igsuon. Hangtod nga nakatapos kini sa iyang pag-eskwela. Pareho na pong dunay kanya-kanyang pamilya ang among inahan ug ang amahan sa akong maanghod. Ang among inahan naminyo na sa taro nga tao ug maayo ang kahimtang. Samtang ako hingpit na nga nahimong nurse ug nakatrabaho sa usa ka klinik. Nakoy uyab na ito'y gayon na ate nga tagon ta lang sa pangalang Edgar. HR siya sa usa ka dako nga kumpanya. Ang iyang gidikanan ug ubang mga igsuon tuwa sa Europe ate. Siya na lang ang isa niya ka igsuong babae ang nahibilin dinhi sa Pilipinas. Naunta ko'y plano nga mo abroad gihapon. Moapas akong ayaan nga usa gihapon ka nurse sa Canada. Apan gipugngan ko ni Edgar kang iyang plano mag-uban mi sa Europe ate. Mohinungdan nga wa na ko nakapadayon sa pag-adto sa Canada. Giulat na lang nako ang opportunity nga makalarga mi ni Edgar sa Europe. Kay gisponsoran man siya sa iyang parents ate. Samtang kahulat sa iyang visa, nagpakasal mi ug nabuntis ko ate. Nga mong plano mag-una siya ug kuhaon dayon mi niya sa among anak. Apan dugay-dugay siya nakuha ate. Usahay mawad-an na siya gana nga maghulat. Giingnan nako siya nga sa Canada na lang mi mangadto kay mas dali mi nga makalarga. Kay pwede man siya nga mag-apply og student visa ate. Samtang dali ra ko nga makakuha og working visa kay that time daghan man ang gikinahanglan nga Filipino nurses sa Canada. Ug naanadaan ang akong ayaan ngadto. Pwede ra ko niya i-apply sa hospital nga iyang gitrabahuan. Apan mas gusto gid ni Edgar nga mag-Europe mi ate. Kay to ako no ang ihang pamilya ngadto. Busa wa na lang pud nako gipugos ang akong gusto. Gipaundang ko ni Edgar sa akong trabaho para kuno mas maatiman nako ang among anak. Busa atin naging full housewife ko. Naging devoted mother o devoted nga asawa. Wa mi katabang ug ako ang tanang lihok sa balay. Labi na ang pag-atiman sa among anak. Nagpuyo mi duol lang sa magulang nga babae ni Edgar. Matag karon gunya galaag siya sa among balay ate. Para makichika o di kaha manghulam og kwarta. Kay giundangan naman sila suporta sa ilahang parents. Gikapoy nang akong ugangan sa ilahang mag-asawa. Kay parihong way kwarta mga sugarol. Dugay na silang nagminyo apan wa gihapoy anak. Nay mo gayon nga maghangyo sila kang Edgar og kwarta kay putlununon kuno ilahang suga. O di kaha, pambayad nila wifi or tubig. Tanan palusot, nagamit na ate. Kinipod akong bana, muhatag lagi apan daghan pagbagulbol. Usahay dili gid siya muhatag sa iyang maguwang kay maglagot siya. Kay lagi sige salig. Busa ako ang awayon kung wa si Edgar. Nang labay ang mga bulan og nahimong tuig. Miabot gyud ang dugay namong gipaabot ate. Ang makalargang akong bana ngadto sa Europe. Nalipay kayo mi kay kini naman ang sinugdanan nga maabot namo ang among mga damgo para sa among pamilya. Pila ra may sugilanon. Nakalarga si Edgar ni adtong 2022 ate. Matag adlaw, manawag siya para kumustahon mi. Consistent usab ang iyang pagpadala og suporta kanamo. Dinag ko pa ang iyang pagpadala ate. Kinipod ang higsuon, magsigig hangyog kwarta. Apan way bayad-bayad. Kung dili atagan, sulungon ko ate. Iya kong awayon. Busa, bisan moingon si Edgar nga dili hatagan, sekreto gihapon akong hatagan ati R. Kay lagi dili kulungan. Busa giingnan nako ang akong bana nga mobalhin na lang migpuyo sa among anak sa akong lolo og lola. Silbi sa kumaginikanan. Kay di gid nako masabtan ang batasan sa iyang magulang. Apan wa may sugot ang akong bana ate kay layo kuno sa sentro ang among balay.
Simba ko kunog magsakit ang among anak. Isa ka oras pa ang biyahe. Aya makaabot sa ospital. May tuo ko sa kumbana ate para way samok. Sa almost 2 ka tuig ni Edgar sa Europe, wa gid bisan isa kay gayon nga nakalimot siya sa pagpanawag namo. Sa una kada adlaw, manawag yun. Apan kadugayan bisan birthday sa among anak makalimot na. Di na siya magparamdam. Ginagmay na po ang iyang ginapadala nga sustento. Wa ako'y kamalay-malay nga doon na nahitabo nga milagro sa Europe ate. Nasayra na ako nga gipanabi ko no sa akong bayaw nga minyo na iyang manghod sa Europe. Nakigbulag ko no iyang manghod nako kay nasayra ni ini nga doon ako'y laing lalaki ug ang anak ko no nako dili anak sa iya igsuon. Bisan kinsa naman siguro ate malain yun. Musaka gyud ang dugo sa ulo. Busag i-confronta nako ang iyahang igsuon. Kung tinuod bang iyang gipanabi at ubangan sa daghang mga marites. Miangkon siya ate nga dunay asawa si Edgar ug buntis na kini. Ate R, gimura-mura pa ko sa igsuon. Sakit nga mga pulo. Tanan gikip na ko para ebidensya ate. Akip atong giangko niya nga buntis ang bagong asawa sa kumbana. Naka-block na ko sa social media account sa kumbana ate. Apan nadaan akong account or ni atong dalaga pa ko wa niya na block. Dinhi ko nakakuha daghang mga ebidensya. Mga pictures nga nagpamatuod nga tinuod gitanan ang gisulti sa iyang igsuon. Nagpost pa akong bana og baby bump pictures sa iyang babae. Kakauban siya. Mga videos ug pictures sa gender reveal sa ilang anak. Gikuha na ko ang tanang ebidensya ug ang konvo namo sa babae. Nagiangko niya nga nag-ipon na sila sa akong bana. Sa tinuod lang ate, wa ko'y plano nga gubuton unta sila. Willing ko nga ihatag si Edgar sa iyang babae kay bisan gamay nawala na akong gugma. Wa na ko'y gibati ate. Sama sa kong giingon sa unahan, kung may gugma ko ihatag na ko ang tanan, apan kung minuangan ko siguraduhon po na akong bisang gamay nga feelings so wa na ko'y mabilin ate. Wa untay gubot kung wa niya putlang iyang sustento sa among anak. Unya wa ako tabangi sa iyang pamilya. Nga enjoy pa kaayo sila sa pagpost ug bisan unsa nga pagpangdaot nako. Giapil pa nila ang akong anak. Ang asa niya ka magulang. Dagan siya gipanabi nga dili tinuod ate. Ate R, gusto lang ko nilang dauton sa laing tao para ma-justify ang gibuhat ni Edgar nga nag-cheat. Ang ako pangutana, pwede ba na akong kasuhan ang akong bana? Bisan tuwa siya sa abroad? Sa pag-ado na or pag-abandon na kanamo o wa paghatag og sustento sa among anak? Akip ang iyang babae o pamilya. Sa lang papakaulaw ka nako sa social media. Kung sa ako may or makaso nga to kanila, iya magulang nga nasa Pilipinas nga napakaulaw ka nako ate. Dili ni balos, gusto lang ko makaangkon og hustisya para ka nako ug sa akong anak. Daghang salamat sa mapaghatag og pagtagad, ate. Dinhi na lamang kukutob. Sincerely yours, Lori.
Ako si Golden Camargo, nga nagkuya sa sulod Davao del Sur. Sukad na gamit ko sa mga produkto nga Nance Coffee og UAID nga baskog akong panglawas ma'am. Nawala akong palpitation og na normal pud akong pagkatulog. Nawala na pud akong insomnia ma'am og dili na pud ko constipated. Sige pud ko kayo ti ay atong nga time ma'am. Sukad nga naggamit ko ani nga libyuhan pud akong pamati. Nako jud akong pagpasalamat sa inyong produkto nga Nance Coffee og UAID Herbal Capsule. Salamat pud Ma'am Arlene og sa inyong produkto ma'am. Ako di ay si Janice Julianto, taga Campisong, Inatilan, Cebu. Kung di kuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan nga nagikan mig manguha og kanang pangwarta kanang mga midlumboy iguli na mo kapuyon moy po yung lawas ako rang kaplasan og sa Nance Coffee kamo kong gi-maintain pod kay kanang ikabuntag nga pini magkini pod akong magsakit akong tiyan na di ko ka bawas mawala ra pud siya. Salamat kaayo sa Nance Oil ug sa kapis ni Ate Arlene. Ko si Elisa Masida, taga Purok 12, Sara, Iligan City. Ang akong napalit nga produkto, ang Nance Coffee. Sa wala pa na mo na inom sa Nance Coffee, daghan na kayo mi og mga gipangbati sa amo ang kalawasan. Taas kayo akong BP, ma'am. Dan taw-taw na pud mi nag-inom ni ana og hangtod karon na reduce ang amo ang mga BP nga hingabot na lang og 120 kay sa una so wala pa mi nag-inom og Nance 180 jud ako ang BP dayon daghan kay kog mga gipambati karon nag-maintain mi og Nance hasta pod ang akong bana nag-Nance na gyud mi kada buntag ug hapon og karon kaluoy sa Ginoo nagkuan na gyud siya ma'am nalagsik na Nance Coffee gyud amo ang ginainom so, salamat gyud sa Lord nga gigiyahan og salamat sa Nance Coffee. Daghang salamat kanimo Lori sa imong papadangat imong swatampo ning atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Of course, kauban nako karong higayuna Attorney Bimboy Niralaw. Attorney, maayong adlang Huwebes nga na kanimo. Maayong adlang Huwebes pod Ate Arlene og sa tanan nga naminaw ning atong CBN no. Sa tibuok Pilipinas And no? of course ato mga YouTube viewers o sa Facebook Live. Yes, mga online nato nga mga mga fans dira no. Ang problema ni Lori Attorney kay mura pag unfair kay para sa iyahang wala man lay confrontation nga nahitabo, nabaw-an na lang niya nga naminyo na iyang bana sa gawas, nga wa na siya padalig kwarta, o say pwedeng kaso nga ma-file sa iyang kapikas. Kuan si Ate Arlene, as a general rule, ang atong criminal law is na theory of territoriality, meaning pwede lang kamo file og cases nga against mga crimes sa mga nahitabo sulod sa Philippines. Okay. No? So meaning kay ang iyang bana to ang mas gawas sa Europe. Yes. Dili niya pwede mapapasa kahag kaso, di niya pwede mapapauli diri para matuman siya problema. As an exception to the general rule. Ang general rule is territoriality theory, meaning ang atong penal laws are enforceable only within the Philippine territory. Muna ang territoriality principle. Pero as a form of exception, no? In the case of People versus Dinamling, no? Ang Supreme Court ni ruled nga even ang alleged extramarital affair, kaning nahitabo pareha ani karon extramarital affair, causing the offended wife mental and emotional anguish is committed abroad. Philippine courts have jurisdiction over psychological violence under Republic Act 9262. So while dili niya makasuhan og concubinage, Ang iyang bana tungod sa theory of territoriality kay abroad man gihimo, pero pwede niya pasakaan og Republic Act 9262. Aha. Diha na siya mo-fall sa violence against women and their children, no? Yes, pwede niya makasuhan. Okay, doon na sila anak doon na siya mga ebidensya, gipang screenshot niya ang mga photos. So mo din naka-diferensya no kung to sa abroad, dili nimo magukod. Dili gid nato magukod no. Kining 9262 is just an exception to the general rule. Sus pastilan. So, para di sa itong mga suking tigpaminaw nga naminaw karong panahon na kung pananglitan
nagbinuang ang inyong kapikas, may bawaan na lang ninyo doon na yung mga anak, ang inyo din pwedeng himuon is kanila yung 9262. Pero, Kung nasa abroad, 9262. Pero pag na din sa Philippines, pwede ta mo file concubinage. Yes, but that's why. Pero, kinahanglan nga, kung mo file tag concubinage, musulod sa tulo ka classification. Again, first, dapat sexual intercourse in public, cohabitation within the conjugal dwelling, or cohabitation in another place. pero ang point man good is, gipost sa Facebook na doon na sila yung anak. So, kinahanglan pa ba i-prove? Well, basin og wala gid sila nag-ipon, no? Basin og nagpa-picture lang during birthday pero wala Lisod nag-ipon. pag pag prove ang concubinage. Tinuod, no? Sus pa sila, wag gid ay gukod. Mo na akong doon na kay kapikas na to sa abroad. Kada adlaw gid i-check up. Checking gyud kumusta? Kinahanglan gyud nga kanagyang kung pwede pa lang sige gyud kag follow up. So in short, tungod kay territorial man, maghulat na lang gyud siya. So unsay pwedeng mahimo kung sa 9262? Well, pwede siya maka-file og case diri sa Philippines. Then ma-issuean og warrant ang iyang husband. Okay. Siyempre dili man nato pwede ma-enforce dito sa laing nasod ang ato ang court processes. So kung mauli siya Pag diri, muli, diha na automatic. dako. Okay. Paatangan na lang daan. Diha na. Nanay standing warrant. Kay kung pananglitan man gud og mo file siya concubinage, i-dismiss gina siya for theory of territoriality. Pero niingon si Justice Leonen ani nga case of People versus Dinamling that feelings transcends boundaries. So dili gid babag no ang kalayon. Kung masakitan ang babae, dili babag ang boundary para ngatagan siya og protection sa korte. I see. So mao na nga pwede siya nga maka-file kaya lang hulaton niya makapauli. Correct. Ay, habang, Hulaton makapauli kay wala pa man po'y jurisdiction ang court sa akusado. Yes. Ikaduha, para kado abandon na magid na itabo, na magid siya nakapadala kwarta. Di ba niya pwede ma-demand kay lagi tuwa man siya sa gawas? Dapat unta kung pananglitan og nay agency nga nagpadala dito sa iya. Kay kini man gud murag wala niya Igsuon ang nagtabang eh. Igsuon man gud ang nagtabang. Kung doon ang agency nga nagtabang, sa agency mo agi. Pwede ka mo ato sa agency kay kanang gipatawag natog alote nga dapat ipadala gyud 70% sa income sa ato ang mga OFWs. Ipadala sa dependents. Pero in this case wala siya maduulan kay murag kaugalingon man niya nga niadto. Pastilan. Okay, kini sa social media nga gipakaulan kani igsuon sa iba na pwede niya filean. Yes, pwede siya maka-file og cyber libel, no? Cyber libel under Republic Act 10175 or otherwise known as Cybercrime Prevention Act of 2012, no? This Kaya is pagpakaulaw man eh. yes, punishable under Section 4A-C, content related. Ayan. O sabay silot kasagaran ani attorney kay daghay kay problema bitaw sa social media nga pataka lag post. Well, pag under ta sa maghisgot ang Republic Act Article 355 of the Revised Penal Code, kung wala gipaagi og social media ang penalty ani is 6 months and 1 day to 4 years and 2 months. Okay. Pero kung giagi social media, giagi og computer under Republic Act 10175, 4 years, 2 months and 1 day to 8 years with a fine of 40,000 to 1.2 million. pero kung pananglitan attorney granting nang iyang gipost sa social media tinuod, dili na makadulot. Regardless kung tinuod or dili at Arlene, the fact nga naay na damage no nga reputation, Okay. tinuod or dili is already immaterial sa case. Aha. So pwede gid makapaningil og damages nga 40,000 to 1.2 million. So makapamilyonaryo gid ni kung manay. Bantayanan di ay na di ay. Bantayanan, Pwede di kay mo bantayanan. dato pastilan. Kung mag-post naman lang galing, andam nila 1.2 million daan. Kung gusto ka nga mangdaot na lang mangyod. Yes, yes. So kining yes. iyang sister-in-law possible makabayad ni. Yes, pwede kita maka-file og cyber libel. And in cases nga pwede gani nga mahimo siya nga appeal sa Republic Act 9262 kung iyang i-invoke nga naay there was a conspiracy between sa iyang husband ug sa katong iyang igsoon or implied conspiracy, pwede magpadayon ang Republic Act 9262 din sa Philippine courts ang kasuhan ug una ang katong iyang igsoon. I see. Okay. Pastilan. Okay, so klaro kaayo ang mga posible
nga laban sa tulad sender nga si Lori kaya lang hulaton sa iya makauli ang iyang husband. And kini sa iyang sister-in-law matik. Matik. Kung mo file si Lori og RA 9262, iyang ikuan nga naay conspiracy, mo padayon ang case. Priso ang katong iyang igsuon. Pwede pod separate case cyber libel. So mo to ang penalty 1.2 million or 40,000 and 8 years of imprisonment pinakataas. Oy. Dili basta-basta ang cyber ha. 8 years. Grabe. Yes. Kung panalitag mo saka na ang penalty og 6 years ka pen, dili na ka maka-probation na. Wala na probation. So bantayanan ka ayun na. So at least ato makaigsuunan aware ngayon ani ang posibleng silot sa mga tao nga maghimo og mga pagpakaulaw Yes. sa Facebook or sa any form of social media. Nakasakit lang sa iya Ate Arlene kay giilisan siya samtang nasa abroad ang iyang bana. Yes, grabe gid kaayo. Okay, at least no nahayagan si Lori. Ang imong final para kang Lori attorney. So, para kang Lori siguro kung if I were Lori kung kung ako ang nasa iyang kon, mingon na lang siya nga sa dula nga dakpanay dako gyud ang akong pagmahay kay akong nasayran nga samtang gigukod ka sakit pa malandungon nga gagakod pud kaniya. Ay, So ay. kini na lamang si Attorney Bimboy. Diagin ko sa mga ending lagi ba? Okay, sige. So, Yes. padayon mo paminaw ning programa din walay laing agalon kundi ang balaod, walay laing giya kundi ang konsensya, o walay laing tumungog tinguha kundi ang pagkabot sa iniusang nga hostisya. Daghang salamat kini na lamang si Attorney Bimboy Hiniralao. Gitugot lang niya ang sakit, ang hilom na kabalaka, apan ang kahinsog sa matris, dili ang ay pasagdan. Cervicare Herbal Capsule, makatabang sa pagmintinar sa hinsog na cervix sa kababayenan, at dunay natural na antimicrobial ug anti-cancer. Luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalinaw sa una-una. Piliya ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule kay imong kinabuhi angay ampian, approved by FDA. Ang sekreto aron dili mawalahi sa pagtuon sa klase inyong mga anak. Paim na sila sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron makatabang sa ilang pagtubo, magpapabright ug protektado sa mga klase-klaseng sakit. Inom na sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron dili makalimtan ilhan gitunan sa klase ug basin pa mutapwan na sa sunod. Remind Junior Chocomix Powder Drink, magpapabright, approved by FDA. Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Tigama og tigapod-apod sa NANS and U8, the most effective combination nga mga kapsula alang sa lig-on nga kalawasan higala. Tumar sa 2 capsules a day sa NANS and U8. Cervicare, alang sa mga babae nga gustong malimpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug aron mutultol ang menstruation. Before bedtime, tumar og 2 ka kapsula sa Cervicare. Tawa-tawasi, ang atong lawas nagkinahanglan og sundalo nga mokombate sa mga virus hinungdan sa balatian. Proteksyon na, vitamin pa. Tumarog 3 times a day human og kaon sa tawa-tawasi. Remind Capsule, alang sa update na pangisip gikan sa estudyante paingon kang lolo ug lola. Usa ka memory enhancer nga swak sa imuha. Kini ang imong kinahanglan. Tumarog 2 times a day sa Remind Capsule. Nance Liniment Oil. Sukad kaniadto hangtod karon. Nance Liniment lang gihapon. Basta sakit sa kalawasan, Nance Liniment Oil. Nance Corn Coffee. Alang sa nindot nga katulog ug kada adlaw makabawas, mag Nance Corn Coffee na. Kini ang sekreto aron magpabiling askil. Nance Corn Coffee. Alena Set. For natural and glass-looking skin, pag Alena Set na. Made of organic or natural ingredients. Hamis nga naong, imong maangkon sa Alena Set. NANS and U8, Cervicare, Tawa-Tawasi, Remind, NANS Liniment Oil, NANS Corn Coffee ug Alena Set. Mapalit sa mga suking butika. Dama sa Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Doon na tayo Nance Medical Mission karong nga 2025. Unya, daghan tag mga surprises ini and possible na ata ni mga higayuna, no? Sa September 23 dito sa Oroqueta sa Lubantas Riverside sa Porok 3 Barrientos Street, Layaway, Oroqueta City, Misamis Occidental.
Pagka September 24, data sa Calamba sa Solinog Barangay Hall. Solinog, Calamba, Misamis Occidental. September 25, Dipolog sa RMN Station, DXDR, Barangay Turno, Dipolog City. September 26 sa Molave sa Carisel Garden sa Burgos Street, Molave, Zamboanga del Sur. September 27 sa Pagadian sa Covered Court Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. September 28, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sa may poblasyon Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ayan. Sa Old Municipio. September 29 sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Compound, Rizal Street, Petit Barracks sa Zamboanga del Sur. Pagka October 14 sa Hingogta sa Pick and Grill Resto Bar, Barangay 23, Purok Uno, National Highway beside Hingog City Comprehensive National High School. On October 15 sa Butuan, Covered Court, Barangay Duungan, Butuan City. On October 16 diha sa San Franz, Barangay 12, Purok 7, San Franz, Agusan del Sur. On October 17 sa Moncayo, Covered Court, Barangay Poblacion, Moncayo, Davao de Oro, beside Barangay Hall. October 18 sa Tagon, to be arranged pa ang venue. On November 4, Midsayap, Covered Court, diya sa Poblacion. 8, Midsayap, Cotabato. On November 5, Kidapawan, sa DXND Building, NDBC Office Daang Maharlika, Kidapawan City. Okay. On November 6, Bansalan at LSV Hotel sa Via Crucis Street, Bansalan, Davao del Sur. Pagka November 7, diya sa Coronadal sa Barangay Santo Niño Gymnasium, BO2 Coronadal City, South Cotabato. And on November 8, diya sa Jansan, dugatangi pod ninyo ang dugang detalye og asa ang final venue, ana. Yes. Diya po sa Visayas sa November 18 sa Dumaguete sa Tinago Gymnasium, Poblacion 1, Barangay Tinago, Dumaguete City. November 19, Mabinay Covered Court, Barangay Poblacion, Mabinay, Negros Oriental. November 20 sa Gihulngan. November 21 sa Canlaon, Covered Court, Barangay Mabigo, Canlaon, Negros. Natin November 23 sa Balamban, Cebu. Ayan, at ang atangi ang nakaschedule ng medical mission. Dagang salamat kanimo, Attorney Bimboy Generalao. Thank you so much. And again, Lori, salamat sa imong papadangat imong kasinatian sa imong problema dinhi sa ato ang tulumanon sa Sensorly, Ate Arlene. Well, manghinaot ko nga mahatagan og saktong kanabang silot ang mga tao nga kusog kaayo manaog daog sa laisig ka tao. Kalang kusog kaayo man daot sila isig ka tao nga kung ilang tan-awon ang imong anak iyahang pag-umangkon. Anang imong bana mituo sa chismis sa igsuon. Mo alam magunaw na. Well, anyway, muna nakalisod no? Karon po ko kabaw ana nga kung ang kaso ipasa nimo dinhi niya to as gawas sa nasod territorial day na kubot pasabot ay hara day ko makauli siya. Anyway, sige lang. Mauli ra man ginapuhon makabalo sa gihapon ka, Lori. But anyway, usman ko manghinaot ko nga i-push through nimo ang file og kaso aron singon ni ana. Mabaw pud sila kung unsa ang ilang gibuhat. For the meantime, ayaw papakawala sa paglaom, padayon lang, laban lang. Sigurado ko, maangko nimo ang hustisya sa ilang gibuhat nga kanimo. Ilabi na sa imong kapikas, Lori. Again, thank you so much. Manghinaot ko nga, unta, nahayagan ka sa pagkaroon. And again, stand by karong taod-taod. Alang sa Health Education Program with Doc John Paul de Asis. Most na nagalayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, salamat. Bye-bye. I love you all.